Hinto, bago ka lumayo sa screen na ito, pakinggan mo muna ito ng mabuti dahil ito ang pinakaimportanteng balita para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners ngayong Marso at Abril 2026. May 5 bagong batas na opisyal na nag-take effect na direktang makakaapekto sa iyong monthly pension, sa paraan ng pagbabayad at sa iyong mga karapatan bilang pensioner. Libo-libong seniors ang hindi pa nakakaalam at patuloy na nawawalan ng pera dahil hindi nila alam ang mga bagong panuntunan. Kung hindi mo malalaman ang 5 batas na ito ngayon, maaari kang mawalan ng libo-libong piso sa susunod na ilang buwan. At bago pa natin simulan, kung gusto mong lading updated sa pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS, at lahat ng benepisyo ng gobyerno para sa seniors, ay click na ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa kahit anong importanteng update. Ito ay libre at ito ay para sa iyong kapakanan. Ngayon, simulan na natin. Ang susunod na ilang minuto ay maaaring magligtas ng libo-libong piso mo. Ang mga buwan ng Marso at Abril ng Durham 26 ay nadadala ng napakaraming mahahalagang pagbabago sa sistema ng pensyon ng Pilipinas. At kung ikaw ay ng Government Service Insurance System o GSIS o ng Social Security System o SSS, o kaya naman ay meron kang mga kamag-anak na senior citizens na umaasa sa kanilang monthly pension para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kailangan mong itok na bigyang pansin ang bawat detalye ng 5 bagong batas na inilabas ng gobyerno na naglalayong i-improve ang sistema ng pensyon. Palawakin ang coverage ng mga benepisyo at yakin na ang bawat pensyoner ay nakakakuha ng tamang halaga sa tamang oras ng walang anumang hindi kinakailangang abala o pagkaantala. Ang mga pagbabagong ito ay resulta ng matagal na panawagan ng iba't ibang senior citizens groups, advocacy organizations, at mismong mga miyembro ng Kongreso na nagsisikap na mapabuti ang kalagayan ng milyon-milyong Filipino retirees na nagtrabaho ng buong buhay para sa pag-unlad ng bansa, aton ay deserve ng pinakamataas na antas ng proteksyon at suporta mula sa gobyerno na kanilang pinaglingkuran. Sa komprehensibong talakayan na ito, tatalakayin natin ng lubos at detalyado ang bawat isa sa 5 bagong batas na ito. Kung ano ang eksaktong nilalaman ng bawat batas, kung sino ang mga magiging benepisyaro at kung paano nila matatamasa ang mga bagong benepisyo. Kung ano ang mga requirements at proseso para ma-avail ang mga pagbabagong ito at kung ano ang mga deadline at importanteng petsa na kailangan mong tandaan para hindi ka mahuli at hindi ka mapag-iwanan sa pagkakataong ito. Ang unang bagong batas na kailangan mong malaman ay tungkol sa mandatory pension increase para sa lahat ng GSIS at SSS pensioners na matagal hinihintay ng milyon-milyong retirees sa buong bansa. Ayon sa bagong batas na ito, lahat ng pensioners na nag-retire bago mag-Enero ng 2023 ay makakakuha ng automatic na pagtaas ng kanilang monthly pension ng hindi bababa sa 10% na may karadagang 5% para sa mga pensioners na higit sa 11 taong gulang na bilang pagkilala sa kanilang mahabang serbisyo at kontribusyon sa bansa. Ang increase na ito ay hindi na kailangang i-apply pa ng bawat pensioner dahil automatic itong ipoprocess ng GSES at SSS based sa kanilang existing records. At ang unang adjusted pension ay dapat na matatanggap ng mga qualified pensioners simula sa Abril na cycle ng pagbabayad ng 2006. Kung ikaw ay pensioner na, naniniwala na kailangan kang makatanggap ng increase na ito pero hindi mo pa nakikita sa iyong account, ang rekomendasyon ay huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch para ma-verify ang iyong status at ma-ensure na tama ang processing ng iyong records. Ang estimated average na halaga ng increase ay umaabot sa 300 hanggang 500 bawat buwan para sa karamihan ng pensioners. Ngunit para sa mga may mas mataas na base pension dahil sa mataga na years of service at mataas na contribution history, ang increase ay maaaring umabot sa 1,000 hanggang 2,000 bawat buwan na malaking tulong, lalo na sa mga nagbabayad ng gamot at iba pang medical expenses buwan-buwan.
Ang ikalawang bagong batas na may malaking epekto sa mga SS pensioners ay ang Expanded Hospitalization Benefit na nagpapalawak ng coverage ng SSS para sa mga medical na gastusin ng mga miyembro at kanilang mga dependent. Sa ilalim ng dating sistema, ang hospitalization benefit ng SSS ay may limitadong coverage at maraming gastusin ang kailangan pangayaran ng pensioner mula sa kanilang sariling bulsa. Ngunit sa ilalim ng bagong batas na ito, ang maximum hospitalization benefits ay nadobling palaki na mula sa dating hanggang PH 1,000 per confinement para sa mga qualified SSS pensioners. At ang bilang ng confinements na covered per year, nadagdagan din mula sa 3 hanggang 5 beses ba? What taon? Bukod dito, ang bagong batas ay nagdadagdag ng coverage para sa outpatient procedures at diagnostic test na dati ay hindi kasama sa SSS Hospitalization Benefit. At ito ay particular na mahalaga para sa mga seniors na may chronic conditions tulad ng diabetes, hypertension at heart disease na nangangailangan ng regular na check-ups at laboratory tests para mapamahalaan ang kanilang mga sakit. Para ma-avail ng expanded hospitalization benefit na ito, kailangan mong siguraduhing updated ang iyong PH Health membership at integration sa iyong SSS account. At kung meron kang plano para sa hospitalization o elective procedure sa mga darating na buwan, magandang timing ito para ma-maximize ang iyong benefits sa ilalim ng bagong batas. Ang ikatlong bagong batas ay nakatuon sa pagpapabilis at pagpapadali ng pension claims processing na mataga ng problemang kinakaharap ng maraming aplikante para sa pensyon na minsan ay tumataga ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago ma-approve ang kanilang application. Ayon sa bagong batas, ang GSIS at SSS ay obligadong ma-process at ma-approve ang lahat ng complete at valid pension applications sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng submission. At kung lalampas sa 3 araw na ito at hindi pa na-approve ang application ng walang valid na dahilan, ang aplikante ay may karapatang mag-file ng formal complaint sa Civil Service Commission para sa GSIS o sa Insurance Commission para sa SSS. At ang responsible na official ay maaaring maparusahan ng administrative sanction. Ang bagong batas ay nagtataganda rin na ang pensyon ay dapat na i-release ng retroactively mula sa petsa ng eligibility ng aplikante kahit na matagal ang processing. Ibig sabihin kung ang iyong application ay nag-process ng anong araw kaysa sa 30 araw na deadline, ang SSS o GSIS ay obligadong bayaran ka ng equivalent ng 30 araw na pensyon bilang karagdagang payment para makompensate ang delay. Para samantalahin ang proteksyon ng bagong batas na ito, siguraduhing laging kumpleto at tama ang lahat ng documents na iyong isusumiti para sa pension application at palaging humingi ng official acknowledgement receipt na may date stamp mula sa SSS or GSIS para dokumentado ang petsa ng iyong submission. Ang ika-4 na bagong batas ay may pinakamalaking epekto sa mga GSIS pensioners na nagtatrabaho bilang government employees. At ito ay tungkol sa Enhanced Retirement Package para sa mga miyembro ng GSIS na mag-retire sa pagitan ng Marso at Disyembre ng 2026. Ayon sa bagong batas, ang mga government employees na magre-retire sa loob ng panahon na ito ay makakakuha ng espesyal na retirement incentive na katumbas ng 1 buwan ng kanilang basic salary para sa bawat taon ng serbisyo na higit sa 30 na taon. At ang maximum na additional incentive ay limitado sa 20 buwang sweldo o ang katumbas ng karagdagang halos 2 taon na sweldo para sa mga may pinakamataas na years of service. Halimbawa, kung ikaw ay government employee na may 35 taon ng serbisyo at ang iyong monthly basic salary ay 30,000, ang iyong karagdagang retirement incentive sa ilalim ng bagong batas ay magiging katumbas ng 5 buwang sweldo o 100 at PH 50,000 na ibabayad ng isang beses sa retirement mo bilang karagdagan sa regular na GSIS retirement benefits na palagi mong matatanggap. Ang espesyal na incentive na ito ay parte ng programa ng gobyerno na i-encourage ang voluntary retirement ng mga senior government employees para makapag-open ng mga posisyon para sa mas batang henerasyon at para mapababa ang average age ng workforce sa mga government agencies. Kung ikaw o ang sino man sa iyong pamilya ay government employee na nag-iisip ng retirement,
Ito ang perpektong panahon para pag-isipan ng seryoso ang posibilidad ng retirement na iyong taon para mapakinabangan ang espesyal na incentive bago matapos ang window period sa katapusan ng Disyembre. Ang ikalima at huling bagong batas na tatalakayin natin ay tungkol sa strengthened pension portability. Provisions na naglalayong tulungan ang mga manggagawa na lumipat ng trabaho sa pagitan ng private sector at government sector nang hindi nawawala ang kanilang accumulated pension benefits. Sa ilalim ng dating sistema, kapag ang isang manggagawa ay lumipat mula sa private company kung saan sila ay miyembro ng SS papunta sa isang government agency kung saan sila ay magiging miyembro ng GSIS o vice versa. May significant na complications at potential loss ng benefits dahil sa hindi sapat na coordination sa pagitan ng dalawang sistema. Ang bagong batas ay nagtatagda ng mas malinaw at mas maayos na mekanismo para sa transfer ng contribution credits sa pagitan ng SSS at GSIS. Tinitiyak na ang lahat ng taon ng contribution sa isang sistema ay nare-recognize at nakakredit sa isa pa, at na ang final pension na matatanggap ng miyembro ay accurately nagre-reflect ng kanilang total combined contribution history sa parehong sistema. Para sa mga taong nagtrabaho sa parehong private at government sectors sa iba't ibang bahagi ng kanilang career, ang bagong batas na ito ay potentially na malaking dagdag sa kanilang eventual na pension amount dahil hindi na mawawala ang mga tao ng contribution na ginawa sa isang sistema bago lumipat sa isa. Para mapakinabangan ang portability provisions na ito, kailangan mong makipag-ugnayan sa iyong SSS o GSIS office at ihiling ang reconciliation ng iyong contribution records mula sa parehong sistema at siguraduhing meron kang kopya ng lahat ng dokumentasyon ng iyong employment history at contribution records para sa private at government positions na iyong natrabahuhan. Ngayong natalakay na natin ang lahat ng 5 bagong batas, mahalaga ring pag-usapan ang praktikal na mga hakbang na kailangan mong gawin ngayon mismo para matiyak na matatamasan mo ang lahat ng benepisyo na dala ng mga pagbabagong ito. Una, kung hindi ka pa registered sa online portal ng SSGSIS, mag-register na agad at i-activate ang iyong account para magkaroon ka ng direct access sa iyong pension information, payment history at benefit status na accessible anumang oras kahit saan ka man naroroon. Pangalawa, i-update ang iyong personal information sa SSS o GSIS records. Lalo na ang iyong contact details, bank account information at registered mobile number para aking matatanggap mo ang lahat ng notifications at updates tungkol sa iyong pensyon at mga bagong benepisyo. Pangatlo, kung meron kang pending issue sa iyong SSS o GSIS account tulad ng unreported changes sa status, incomplete documents, o unresolved discrepancy sa contribution records, lutasin mo na agad ang mga ito bago pa mag-Abril para hindi maantala ang processing ng iyong increased pension at iba pang benepisyo. At huwag kalimutang ibahagi ang impormasyong ito sa lahat ng senior sa iyong pamilya at komunidad. At kung hindi mo pa na-subscribe sa channel na ito, gawin mo na ngayon at iyon ang notification para laging updated ka sa pinakamagandang balita at pinakaimportanteng impormasyon tungkol sa SSS, GSIS at lahat ng benepisyo ng gobyerno para sa mga seniors na deserve ang pinakamataas na level ng suporta at proteksyon sa kanilang golden years.